Minsan ba napaisip ka at natanong mo na rin sa sarili mo kung sino nga ba ang lumikha sa Diyos o saan siya nanggaling? Ito po yung tanong ko dati nung ako po ay nagsisimula pa bilang isang mananampalataya. Sabi ko sa kanya, Pastor, kung tayong lahat ay nanggaling sa Diyos, maging yung araw, mga hayop, mga tao, ay nilikha ng Diyos, ang tanong, sino ang lumikha sa Diyos? Napakaganda ng sagot ng aking pastor at ang sabi niya sa akin, anak, kapag ang Diyos na sinasamba mo ay may lumikha sa Kanya, hindi siya matatawag na Diyos. Kasi never nalikha ang Diyos. Kasi ang Diyos nga ang manlilikha. At natuklasan ko po sa Isaiah chapter 44 verse 6, He is the beginning of all. Siya po ang simula ng lahat. Kaya naman kapag yung Diyos ay may lumikha sa Kanya, ibig sabihin may mas makapangyarihan pa sa Kanya or may mas Diyos pa sa Kanya na dapat nating sambahin. So meaning to say, wala pong gumawa sa Diyos na kinikilala natin kasi nga siya nga yung pinakamakapangyarihan at lumikha ng lahat at pinanggalingan ng lahat. Siguro napapansin niyo yung video sa gilid ko. At Pastor, anong kinalaman niyan? Bakit pinapakita mo yan sa video mo? Narealize ko lang kasi na hindi mo pwedeng i-box ang makapangyarihang Diyos sa rebulto o sa imahe. Napansin mo yung rebulto na kinikilalang Diyos ng mga tao ay ginagawa rin ng kapwa-tao. Ano ba yung sinabi ng Biblia patungkol sa Diyos? Basahin po natin yung John chapter 4 verse 24. God is spirit and His worshipers must worship Him in spirit and in truth. Sabi po ng Tagalog translation, ang Diyos ay espiritu. Kaya ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa pamamagitan ng espiritu at katotohanan. So ito palang Diyos na kinikilala natin ay hindi po datin dapat i-box o ikulong sa loob ng bato. Kasi ito pong mga sculpture na ito na inanyuan ng tao gamit ang kamay, ibig sabihin nilikha ng tao. So ibig sabihin yung rebulto na kinikilalang Diyos ay may mas makapangyarihan pa sa rebulto na yon, which is itong mga tao na ito o mga sculptures na ito. And I think, bago mo sambahin, bago mo luhuran, bago mo punasan ng mga panyo dahil naniniwala ka naghihimalayan, teka, sino ba munang lumikha sa bato na yan? Di ba yung mga tao? So, ibig sabihin, kung yung tao ang lumikha sa bato na yan, sa kinikilala mong Diyos, mas dapat mong sambahin yung tao na yon kasi nga, mas makapangyarihan yung tao dahil yung Diyos na kinikilala mo ay nilikha ng kamay ng tao. Siyempre, joke lang yun. Sarcastic po yung sinasabi ko. Gusto ko lang po maintindihan ninyo yung punto ko na hindi po dapat sambahin yung bato o rebulto kasi nga, gawa lang yan ng kamay ng tao. Dahil ang Diyos ay espiritu. Pakinggan po natin yung sinasabi ng Psalm 115 verse 3 to 7. Ganito po yung sinasabi. Ang aming Diyos ay nasa langit at ginagawa niya ang kanyang nais. Ngunit ang kanilang mga Diyos ay yari sa pilak at ginto na gawa lang ng tao. May bibig sila, ngunit hindi nakakapagsalita. May mga mata, ngunit hindi nakakakita. May mga tainga, ngunit hindi nakakarinig. May ilong, ngunit hindi nakakaamoy. May mga kamay, ngunit hindi nakakahawak. May mga paa, ngunit hindi nakakalakad. At kahit munting tinig ay wala kang maririnig. So makikita po natin yung rebulto ay walang kayang gawin. Napakawalang saysay. Mas makapangyarihan pa yung tao kaysa sa mga batong ito. Ngayon kung naniniwala ka sa Biblia 100%, dapat hindi ka naniniwala na ang Diyos mo ay gawa sa bato.